Right mga kapatid, welcome back. Good morning sa lahat, sa mga inaabot ng programa, sa mga iba't dako ng ating kung sa tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Welcome back po pala sa ating Coach Haji Vlog. Okay? Sa mga nag-subscribe po at sa mga nag-views po, salamat po. Sobrang na-appreciate ko po. Thank you po. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang or comment na lang po sa baba or share, masaya na po tayo dyan. Sobrang masaya na po tayo dyan. Ang binigyan po natin ng reaction, yung kaganapan doon sa investigasyon ng Senado regarding doon sa People Initiative. Diba? Mukhang, diba, yun ang bibigyan natin ng magandang reaction at opinion na nababagay o na naabot lang natin ng ating kakayahan. Okay po? Ang ating pamagat doon deny pa more. Tambalos-los, deny pa more, di ba? Kitang-kita na di ba? Talagang bumulaga ito. Okay, sige. Sa pangunguna po ng ating senadora sa kanyang committee na si Amy Marcos, at sa kanyang mga colleagues dyan sa Senado, sala Francis Tolentino, yan, sala Villanueva, sala Bongo, di ba? Nandun sila, Bato. At naimbitahan din po ang ating mahusay na congressman na si Rodante Marcoleta. Medyo mabigat din yung mga binitawan. Talagang sanay na sanay sa labanan, di ba? Tapos yung mga naimbitahan doon na mga resource person mula sa bayan ng ating Senate President na si Subiri, mga taga Bukidnon, hindi nagtakip ng muka. Yung mga ibang nagtakip diyan, yung mga taga Quezon City, di ba? Nakita natin takip ng muka. Siyempre bahagi yun ng tinatawag na security rin naman nila, mapag-iinitan. Pero yung mga taga Bukidnon, sabi nga, hindi raw talaga nagtakip ng muka. Ibig sabihin, mga Mindanawan niya matatapang, di ba? Yan ang sinasabi nila daw, sabi ni Bato. Mga Mindanawan matatapang daw. Di ba? Bigyan natin ng magandang reaction yung na yan. Yung naganap na hearing dyan sa Senado. Mahusay yung pakakagawa nung tinatawag na presentation ng ating senadora na si Amy Marcos. Bagamat pinsang buon niya yan, hindi pinalitaw niya talaga yung mga bagay na dapat lumitaw. Kumbaga, hayag na hayag. Kaya sabi ko nga nung unang vlog ko niyan, lilitaw at lilitaw talaga yung bagay na ibig sabihin, kahit gaano pa tago ka ng tago dyan, o ano pa man yung pagsisinungaling po kasi ko yan nakikita yan sa salita, sa mga kilos, utal-utal si Mr. Orñate, di ba, yung conveyor daw ng PERMA, di ba, kasama nung si dating congressman Bicol, si Garbin ba yun? Si Garbin, Attorney Garbin, di ba, kasama doon. Base doon sa mga tanong ng ating senadora, tinanong siya di ba? Under oath po kayo, di ba? Under oath po yung si Oñate, Noel Oñate. Ito yung kaibahan ng ito yung kaibahan ng PERMA noon at ngayon. Yung PERMA noon, talagang lantaran nilang mulat sa simula, hindi sila kumubli, di ba? Mulat simula, nilantad nila yung tama, nilantad nila yung kanilang mga personalidad sa pangunguna ng Attorney Lambino, di ba? Naggawa sila ng ganon pero hindi sila nagtatago. Pero itong PERMA na bagong mga namkuan dito kung hindi pa nasukol regarding do sa mga ads at saka hindi malaman kung sino nagbayad ng ads, di ba? Pero dahil sa panawagan at nakita nila yung negatibo ng mga tao, yun, nasukol, baga lumantad na rin. Pero alam naman natin, di ba? May mga bagay na mga pamamaraan niya para mailihis kay Speaker Romualdez yung mga usapin na yan. Pero hindi talaga maililihis. Kaya sabi nga, ang katotohanan lilitaw at lilitaw pa rin, di ba? Deny ka pa, no, di ba? Tingnan mo yung situation na nangyari. Nag-challenge ka pa na mga marites yung Senado, di ba? Nagmamarites daw. Di sabi niya patunayan ang nakita ko doon sa mensahe nung ng speaker yung walang pinakikiusapan niya si Amy Marcos, minsan niya walang bastusan dahil maraming nakakapanood ng mga kabataan, pero tingnan mo walang bastusan pero yung ginagawa niya, di ba?
Tatanong lang, 'di ba? Yung ginagawa niya ba, 'di ba? Bagamat 'di ba, hindi niya kwan, pero kitang-kita nung itinanong na kasama ho niyo ba si Congressman o si Speaker Martin sa usapin ng ganitong initiative o sa mga pagpupulong nagkaroon na ba ng kwan ng tapos yung isa pang congressman, itinatanggi talaga hindi raw nakasama, di ba? Maging si ako Bicol representative dati, hindi daw sinatapos yun. Nung ipinakita yung picture, di ba? Boom! Tapos sinabi niya, parang nakuan daw yung kanyang, parang nakalimutan ni Mr. Oñate yung bagay na yon. Grabe naman, sobra naman. Kailan lang naman nangyari yung pagpupulong na yon, tapos malimutan mo na, di ba? Tapos bukod doon, tapos sabi niya, tinanong ni Amy Marcos, ni Senator Amy Marcos, kaninong bahay po yan? Ang daming, kung ano mga revelasyon ng mga sinasabi ni Mr. Oñate, inililihis niya, pero hindi talaga siya tinantanan ni, di ba, ng ating senadora na kung kaninong bahay. Saan lokasyon po yan? Saan bahay? Sino may-ari po niyan? Kung ano mga dalawa daw na townhouse o anong ganito, parang ganon. Parang dalawang lokasyon daw yan. Pero tinatanong nga, kanino nga po may-ari niyan? Lumitaw na. Okay, di ba? Kay Speaker Romualdez po, diyan po sa Ford's Park, di ba? Tapos itong mantak, tinanong siya. Ibig sabihin po pala, inimbita kayo ng ating speaker doon sa pagpupulong na yon. Sumagot naman yung Oñate, hindi po, ako po nag-imbita noon. Sabi niya, siya daw nag-initiate yung bagay na pag-uusap na yun. Pero sabi ni Senator Amy Marcos, di ba? Paano ka mag-iimbita? Hindi mo naman bahay yun. Di ba? Ang liwanag, tawanan eh. Kita mo talaga na nagsisinungaling, di ba? Kita mo yung pagsisinungaling po kasi, talagang kapag hindi ka sanay magsinungaling, lilitaw at lilitaw. Siya, tingin ko si Mr. Oñate, hindi sanay sa pagsisinungaling eh. Kasi kaya lumabas sa kanya mga bibig yung mga sitwasyon na yun. Talaga hindi siya sanay doon sa isang party na yun. Kaya nga lang, di ba? Siguro, binibigyan ng counting, di ba? Pagtatakip o ano pa man. Pero lilitaw at lilitaw pa rin yung bagay na yun. Bakit? Siyempre, di ba? Hindi mo maitatanggi yun. Di ba? Mayroong ebidensya na gano'n na may pagpupulong kayo. Tapos pinabasa sa kanya yung kung anong pagpupulong na yun, people initiative. Hindi tinanong, ibig sabihin, humingi sila ng sabi nga daw, sa lang daw, paano hanapin yung mga papipirmahin, kung lumapit daw sila sa mga congressman sa pangunguna ni Romualdez kung saang area ang maraming mga botante. Diba? Yung bagay na yon, yun lang daw talaga yung naging tulong. Tapos yung ang liwanag naman, di ba? Nakakatuwa nga, di ba? Yung pagsisinungaling po talaga, inuulit ko Hindi, sa tingin ko si Mr. Oñate, hindi siya sanay sa pagsisinungaling. Na lumitaw dun ba? Yung personalidad niya, parang doon yung basa ko lang kay Mr. Oñate hindi siya sanay sa pagsisinungaling kasi utal-utal po hindi niya malaman, parang nakalimutan niya lang daw kailan lang naman yung pagpupulong na yun, di ba? Last year o December lang ata yun o ganun, alangan malimutan mo kagad. Ang tinatanong doon kung kasama, tapos si Go, di ba? Congressman Go, di ba? Hindi daw, yung pala nandoon pinakita yung revelasyon doon sa picture o saka doon sa alon. Boom! Hindi makayakwan hindi na malaman kung anong isasagot, utal-utal na kung ano. Tapos nung tinanong nga, siya daw nag-initiate, hindi mo naman bahay yung paano mo iimbitahin. Hindi daw pinag-usapan na doon na lang daw. Pero ang totoo, doon sa bahay niya, sa Dasma. Pero tingin naman natin, sobrang napakalinaw naman, di ba? Sobrang linaw na talagang may kumpas ng ating speaker kitang-kita Tapos talagang nilaglag na talaga siya doon, pinangalanan kung saan nagmumula yung di ba? Pinangalanan na Kaya yung mga bagay na ito masasabi ko lang Ito yung masasabi ko lang po talaga. Itong bagay na to, di ba? Kasi nga ito yung masasabi ko na hindi tayo bagay sa parliamentary government. Hindi katulad sa mga ibang bansa katulad ng Japan, yung Canada. Dahil unang-una tingnan mo, bakit ko nasabi hindi tayo bagay sa parliament government? Talagang pang presidential government lang tayo. Kasi yung parliament, ito, tingnan mo sa Japan. Yung mga ganyang akusasyon, yung kitang-kita na itinuturo na kung saan nagmumula, sino
kumbaga identified na talaga yung person kung sino nagsisimula, sino nangunguna, di ba? Kung sino may basbas, nandun na, kitang-kita na eh. Pero sa Japan yan, yung mga ganyang situation na yan, ganyan, magre-resign na kaagad yan eh. Yung delikadesa eh. Yun eh, yung mataas yung delikadesa nila doon. Tayo, hanggat makakalusot, lulusot at lulusot, di ba? Ganyan yan, ganyan dito sa atin. Kaya hindi tayo talaga bagay sa parliament. Katulad sa Canada, ganun din. Once na inakusahan ka doon, akusasyon pa lang di ba? Nagre-resign na. Di ba? Kasi sobrang kahihiyan eh. Sa Japan ganun eh. Yung iba dyan, yung mga nag-i-reiki nga, yung tawagin, nagpapakamatay pa eh. Kasi nga, yung ang kwento sa Japan, yung dangal nila. Yun ang iniingatan nila. Pero dito sa atin, lantad na, bunyag na, kita na kung saan nangyari na ganap lokasyon sa bahay ng ganito. Pero, itinatanggi pa rin. Iyan ang isa sa mga talaga hindi tayo babagay sa parliamentary government. Bakit? Yung pagiging honest natin, sobrang taas nung kasinungalingan, di ba? Hindi tayo bagay doon. Hindi katulad sa mga ibang bansa. Talagang sila, mataas yung antas nila sa pagsasalita o sa pagtatanggi o pagsasabi ng totoo. Dito sa atin, di ba? Sige, hahanapan ka pa ng mahusay na abogado para mailusot lang. Pero kitang-kita na, kaya hindi talaga tayo bagay sa parliamentary government. Yung mga bagay na ginagawa natin, mga namumuno sa ating bayan, puro, di ba? Hanggat makakalusot, lulusot at lulusot. Kahit nasukol na, lulusot at lulusot pa rin. Iyon ang mabigat sa atin bilang Pilipino. Napakataas nung antas nung pagsisinungaling. Di ba? Di ba? Hanggat maidedepensa, gagamitan ka ng depensa, kukunan ka pa ng magagaling na abogado. Ganyan yan sa atin. Kaya hindi tayo bagay sa parliament talaga. Dahil sa tindi ng panawagan, nakita nila yung negatibo eh. Kaya lumantad na yung mga yan eh. Hindi katulad nung dating perma sa pamumuno ng dating attorney Lambino. Sa simula't simula, hayag sila eh. Sa simula't simula, nagpapakilala na talaga sila. Sila hindi eh. Kung kailan lang, kung hindi lang nasukol o hindi lang nakita yung negatibong reaksyon ng mga tao, ng buong mamamayan, hindi sila lilitaw eh. Hindi sila nagpo-front. Baga, tumatago sila sa isang parte. Ano yung kinahihiya nyo? Kung talagang kayo'y, kumbaga kayong makabayan o gusto nyong mapaunlad, ba't nagtatago kayo? Ngayon lang naman kayo nagsisipaglitaw kasi nga, nakita nyo yung negatibo. At pinatawag na nga po, ganyan. Ito, Mr. Speaker, Romualdez, di ba? Yan, litaw na. Di ba? Hindi ka ba kulang, ano pa ba yung sinasabi ng Marites o mga ebidensyang gusto mong maipakita? Kitang-kita na nagpulong kayo sa mismong bahay nyo dyan. Litaw na eh. Diba? Inamin na ng conveyor na yan na si Oñate na sa'yo lumapit doon sa mga kwan, diba? Magkakaroon, ito pa, matindi pa, yung ads nila, diba, sa TV, base doon sa kwan 55 million. Bagamat inako ni Mr. Oñate yung bagay na yun, yung kalahati daw nun. Ako daw, sobrang super doubt ako nun. Bagamat hindi natin nuhusgan yung kanyang kakayahan at kita naman natin, di ba? Pero bilang individual, bagamat sabihin natin ng ganyan, hindi ka magbibitaw ng ganyang kalaking halaga kung walang mga ipinangako, walang kuha ng ating speaker regarding dyan, di ba? Kasi imagine mo, 55 million yung ad sa TV. Tapos sasabihin mo, di ba, individually, ikaw yung may sumagot ng kalahati nun, ganyan. Pero, hello, wag mo kaming kuhanin. Yung mga bagay na yan, isang bahagi ng mga palusot. Di ba? Nagtatanong lang po tayo, Ito ba'y totoo ba, Mr. Oñate? Di ba? Mr. Oñate, tanong lang po. Alam ko, hindi ka sanay magsinungaling eh. Di ba? Tanong lang po. Ganon ba talaga katindi yung ikaw mismo sa kaban ng sarili mong kaban o sarili mong yaman o sarili mong kuwana magaganon, di ba? Bagamat hindi ko po inuhusgan, nagtatanong po tayo. Ganon kalaki, 55 million. Di ba? Bagamat, di ba? Hindi natin kuwana kasi yung kanyang estado alam naman natin. Pero bilang isang individual,
Hanapan mo talaga. Magamat yan, sinubpina na po ng ating senadora o mga senador yung na mga nag-donate. Wag na yung maliliit, yung mga milyon na lang daw, yung mga milyon. Tingnan nila kung may mga resibo ba o merong nakakuha ba sa donation, may tax bang nabawas doon. Yun, lilitaw yan sa susunod na hearing. Doon tayo magkukuhan. Kita natin. Pero sana, wag silang mag-a-action ng kwan. Ang panawagan ko lang po sa dalawa is yung ako Bicol representative at saka si Mr. Oñate bilang makabayan. Alam namin makabayan po kayo. Magsabi po kayo ng totoo. Sabihin nyo yung totoo kung sino ang nag-initiate o sino ang nagpasimuno. Dahil huli na po kayo huling-huli na huli ka Balbon, kita na yung mga ebidensya. Kung itatanggi nyo pa, under oath po kayo sa Senado. Baka hindi nyo na, di ba? Pinalalahanan nga siya ni Senator Bato Under oath po kayo. Kitang-kita yung pagsisinungaling pero ipinagpipilitan nyo pa. Ito ang mabigat dito, yun nga. Hindi talaga tayo bagay sa parliamentary government. Yung taas ng antas ng pagsisinungaling natin, nandun Paano natin pagkakatiwalaan? Basta po sa amin po, hindi po kami tutol sa pagbabago, sa tamang pamamaraan. Mga kapatid, salamat sa naibigyan natin ng reaction. Bagamat, di ba, nagre-relay lang tayo doon sa nakikita at napapanood natin na nagkaganapan. Kaya hindi tayo masasabing nagpipik news. Kasi unang-una, doon tayo nakarelay. Yung nailabas sa stream media na malalaki, di ba? Mga balita naman yan, di ba? Nagre-reaction lang po tayo at nag-o-opinion regarding doon sa kaganapan. At kita naman natin, bilang Pilipino, magsalita po tayo. Magbigay tayo ng kontribusyon para sa kagaganda nating bayan. Salamat po at God bless. Salamat po. Thank you sa mga nag-subscribe at salamat sa mga nag-views. God bless po sa inyong lahat. Sana maging mapayapa po lahat lagi tayo. God bless. Thank you po.